Ano ginagawa mo dito? Kapatid, hinahanap ko tong building na to. Ito ba yung Alcobaisi building? Yes. Anong gagawin mo dito? Kasi naghahanap ng applyan yung kaibigan ko. Gusto niya pumunta ng Croatia. Eh sabi ko, parang nalaman ko dito, meron ditong job site. Ay, tamang-tama. Kagagaling ko lang doon. Naghatid ako ng isang kliyente namin dahil sa Jobsider, napakaganda ng serbisyo nila. Yun nga ang Ang dami na nabalitaan nilang ko. Kaya nga ako, sa Angat Pinoy, talagang pupunta kami para i-recommend ang Jobsider. Te, baka naman pwede mo ko samahan ko, te. Halika, samahan kita at nandoon si Mark Campidon. Nag-a-apply. Halika na. Tama na ako. Ang dami ko dito talaga rekomenda. Hindi, maganda dito. Matagal ko na sila na ito. Ilang taon na nung nagpapalakan. Siguro mga 6 na taon na. 5 o 6 na taon. Nakakatuwa naman kahit saan nakikita tayo. Alam ko naman ng mga batang kaya. Anong floor po? First floor. Yan, first floor. Tapos 107. Ako, salamat lang dito. Magugulat si Mark Pinoy. Nandoon din siya. Nako. Halika dito tayo dito. Dito. Ayan, dito yun. Dito lang yun. 107? Oo, Jobsider. Jobsider ang pangalan. Ayan. Jobsider ang pangalan ng Ayan, Jobsider. Human Resources Consultancies. O yan. Pasok muna tayo. Pasok muna tayo. Tok, tok. Ako po. Ano po? Ma'am, may sinamahan po ako kasi hinahanap po ang Jobsider. Hello may po. nasa-apply po. Tuloy po Ayan. kayo. Ako, napakarami kong nag-aasang kung saan po ang Jobsider at nare-recommenda ko din po kayo. Tuloy po kayo, ma'am. Maraming salamat po. Ayan. Nakita ko po sa babae, kaya sinamahan ko na po diretso Sabi dito. ko, kilala ko to eh, from Buhay Expat. Ang batang galang. O, Pre, dali ka na. Ito na dito. Hello. Di ba nakababa na ako? Ay, nakita ko yung kaibigan ko dito. Hinahanap niya yung nakakapagpalakad daw sa Croatia, Malta at ibang bansa. So, dinala ko na dito. Siya po ay si Angat Pinoy na aking kaibigan si Miss Jo. So, kayo na po bahala magbigay sa kanya ng buong Hi ma'am, kumusta po? Nice meeting you Ako, po. nakikinig po sa mga kaibigan ko. Tsaka nanood po kasi ako ng Buhay Expat. Promote po ni ate yung inyong Jobsider. Okay. Mag-aas lang po sana ako. Kasi interesado po ako. Tsaka yung iba ko pong mga kasama sa Sure ma'am, with that, have a seat ma'am. Ito muna ako, Be, ha? Yes, salamat. Kamusta po ma'am? Naku, mabuti po. Actually, hindi po ako personally yung interesado. Okay. Pero since po kasi bakante po ako. At saka sabi ko nga po, gusto ko rin pong makita kung saan ang Jobsider at i-promote ko rin po kung sakali sa Angat Pinoy. Sir, ano po ba yung mga bansa nyo na meron ditong mga hiring? Okay. So let me introduce myself ma'am. My name is Freddy Quilonio and I am the office manager and case processing manager specialist of the company. So bigyan lang kita ng brief overview about who is and what is Jobsider. Jobsider is a migration industry. We are delivering and committed for giving the jobs to all the people, especially us like Filipinos, who are dreaming to live and work in European countries. Ako, pwede yata ako dyan, sir. Yes. So, isa po ito sa mga success natin, ang Jobsider, na makapagbigay tulong sa ating mga kapwa Pilipino na nag-nais magtrabaho sa ibang bansa at nangangarap. So, ang mga trabaho natin, ma'am, na ino-offer, before that, kailangan mo na malaman natin kung anong profile ni aplikante. When it comes sa profiling, kailangan mo malaman natin yung trabaho mo. Edad mo, hindi lang kasi basta-basta tayo apply. Kailangan din namin ma-profiling ang applicant. So when it comes on that, we have offer for Poland, Malta, Croatia, Czech Republic, Hungary, and many more. Through that, ang general perspective ng Europe, especially ang Poland, Hungary, mga factory jobs, general factory workers. Sa general factory workers, kailangan mo lamang ng physically able ka. There's no such qualifications needed, unlike Canada. Per se, ako mismo, part of the employer, we need to see if the applicant is fit sa trabaho. When it comes sa Malta, mga hospitality jobs ang kailangan natin. Experienced people. Ibig sabihin, 2 to 3 years ang experience natin para hindi tayo mahirapan sa trabaho na apply natin. When it comes sa processing naman, we are giving assurance na makapagbigay sa iyo ng work permit. But, ang Jobsider is hindi nagbibigay sa iyo ng 100% guarantee ng approved visa. Why? Because the decision is not coming and based from us. Ang kaya ko ibigay sa is trabaho, legit na company na binibigay ng Jobsider. But ang decision sa pagbigay ng visa is hindi may papangako ni Jobsider. Dahil si Jobsider is only a tool to give you the job, not to give you the entry visa, which is the work visa.
So, ang time frame natin dyan, ma'am, since nagtatanong ka kung paano, 8 months ng procedure natin. First, you need to attend this webinar. Sa webinar pa lang, ilalatag sa'yo ng ating admin at ng webinar people natin o ng sales people natin kung ano yung mga procedures. Nandun yung processing fees, timeline, ilang buwan mong hihintayin yung work permit, so on and so forth. Meron tayo right now, yung nag-webinar. So, Hindi po i-message yan yung makikita mo. So, through that, ini-explain dyan ng ating presenter sa webinar kung ano yung mga procedures na dapat natin gawin. Kapag na-present na yan sa'yo, so through that presentation, nakikita mo kung saan kang qualified na bansa. So, ikaw mismo as an applicant, malalaman mo kasi we are very transparent kung ano yung mga programs na yan. Every programs, every month, from our employer, nakakakuha kami ng updated list. So, ipipresent yan sa'yo, daily basis. Meron tayong mga webinar schedule na tinatawag. Pag student visa, Canada and Malta student visa, ang ating schedule dyan is MWF. Kapag naman tayo European work permits, TTHS, Tuesday, Thursday, and Saturday, every 5 p.m. and 7 p.m. UAE time. Okay, sa presentation naman, makikita mo din dyan, i-explain sa'yo kung magkano ang ating mga gastos. See, we as a company, we are not giving you 100%. This is the disclaimer. Assurance na kaya ka namin bigyan ng visa. Because hindi kami authorized or government body ng bansa na ina-apply natin. Sa pag-apply natin, we are not running away. May mga decline tayo, marami tayong approvals, but at the end, a job sider is at your back. Hindi kami, what do you call this one? Hindi kami basta pag nagbigay sa'yo ng trabaho, hanggat makaalis ka, kung okay ka o hindi, we are still updating sa ating mga applicant. But how about, sir, halimbawa, di ba sabi niyo nga po, may mga nadi-decline din sa... Nagre-reapply pa rin po ba tayo kapag Yes. na-decline? When it comes to that is a very good question. As what I'm telling you last a while ago, hindi tayo tumatakbo. We are trying to support you. Kung na-decline ka, na-refuse ka, it doesn't necessarily mean the end of the world na. Yes. Ia-appeal natin yan. But appealing took time. May mga certain procedures ng government body na isang basta ina-apply natin na kailangan natin i-follow. Through appealing, it took time again. That's why we are giving you options to take appeal. We will give you the process, how long does it take to get the answer, or if you want, we will give you another program to offer no additional costs or fees because it's a free of cost. Employer na o job side na mismong tutulong sa'yo para Sir, interesado po ako. Actually, naging interesado ako sa pagsasabi niyo sa akin. Pero ano po ba yung pinakauna kong gagawin yung next step? okay, to help you ma'am to decide which program are you fitting in or ano yung program na gustong-gusto mo para makapagsimula tayo is you need to attend that webinar. Sa webinar, makikita mo ang through that presentation, makikita mo kung ano yung mga offer namin. Through the discussion, it's an open forum din. Marami kang makikilala doon. Sometimes ang ating mga attendees is 20 about. Marami kayo doon, iba't ibang sulok ng mundo. So, through that also, pag na-convince ka, minsan kasi pag na-attend tayo ng webinar, merong parang dito ako fit sa Poland. Ito, ang qualification ko sa Malta, sa Croatia, pwede ako sa Hungary. So, para mas magabayan ka, mag-fill up ka ng form, may certain person na mag-a-assist sa'yo, mag-chat sa'yo, magagawa ng group, or ang WhatsApp natin, it is one of the communication tool natin to make our conversation fast. Para masagot lahat ng mga tanong mo, lahat pwede mong itanong. Kapag na-clear na sa'yo ang timeline, processing fee, anong pag-start, then that's the time we will open you a file. So pag-fill up mo ng file, hindi ka muna magbabayad kasi we are not after your money. Kung money lang pag-uusapan, ito sasabihin ko sa'yo, magbabayad ka lang sa job sider itself. Authorized body, authorized person ang pwede mong bayaran, wala na. We have the company account. Kapag meron na tayong nagbigay sa'yo ng company account, that's the time na bibigyan kami ng official receipt sa'yo. Nothing else. Then, after that, nakakuha ka na ng open file, makagawa ka ng open file, that's the time na magpuproceed na tayo sa payment method. Payment method, in-explain sa webinar, kung mag-agree ka, wherein sa agreement pa lang, clearly states, don't sign kung hindi mo naintindihan. We, as a team, ini-explain namin sa aplikante na ganito po ang procedure. Pinapangako ng Jerusalem na mabibigyan ka hanggang makaalis ka ng 8 to 10 months. But, don't
think na doon sa 8 to 10 months, there are some uncertainties na mangyayari. May mga changes. Ang changes na yan is hindi po sa amin nakabase. Nakabase po yan sa government body or state na kung saan minsan na-delayed yung pangako na 4 to 5 months, 3 to 4 months na issuance ng work permit. So, kailangan meron tayong understanding din. Always sinasabi ko sa aplikante namin, trust the process. Because at the end of the day, isa lang naman ang wish natin, nabigyan ka ng visa. I personally don't want you to stay your application longer. As much as possible, from the bottom of my heart, on behalf of the management, we want you to fly as soon as possible. Because ang employer namin, ini-expect ka na. The moment you sign up, kung meron kaming 20 na demands as factory worker sa Poland, at nag-sign up ka, isa doon, sa'yo ng spot. So, kailangan lang namin i-fill in sa applicant yung mga demands ni employer para din makapag-proceed tayo to issue you the job. Pero, sir, di ba, halimbawa nga, nagawa na natin ang lahat, pero di ba meron talagang instance na minsan hindi natutuloy or na-recheck ka. Do you give refund po ba or nag-ano kayo ng refund if in case? Good question. Ang refund, it's a big issue yan sa mga aplikante. If you attended the presentation or yung webinar schedule natin, it's clearly mentioned na magre-refund tayo because you're applying for a visa. Lahat ng visa costs, iyan, inabayaran mo na. So meaning, non-refundable ang lahat. But, the bottom line, if there are some instances na negligence ng job sider, there is no delivery of results, like the work permit na delay ka, then that's the time, it's not a refund. We will process again. We, as a company, are not stopping you to give what you deserve to get, which is the job and the visa. Naku, napakagaling naman po. Ganda naman po na gano'n. Kumbaga po, hindi ka talaga uuwi na tatalo or Yes. disappointed kasi gagawa naman po ng paraan. Yes po. So, ang bottom line lang dito, ma'am, you can tell also to your friends, always, we as a job sider company, as a company, we make our applicants' dream into reality. But how it make it into reality, just only trust the process. It's not on my hand to make an overpromise. We are not overpromising here. It's still, ang job sider tumatakbo, base lang din sa employer natin o sa government body na ina-applyan ng isang aplikante. Kung ako lamang po ang masusunod, hindi ko naman kaya sabihin, ma'am, sa Poland, for example, ilabas mo ang work permit ng aplikante. I cannot. We have a process. We have a procedure to consider. We need only an understanding sa applicant. Kaya proper orientation and alam Yes. talaga ang pinaka-importante. Kasi kaya ako talaga pinuntahan ito kasi marami talaga akong kakilalang interesado before na pumunta sa iba't ibang lugar, lalo na sa Europe, interesado sila. Sabi ko, let me see first, tapos tatanungin ko, and then bigyan ko kayo ng ano. Pero nakakatawa po, parang ako nga pang na-encourage sa totoo lang. Baka po next time ako na Why not? Why not? If you're qualified, ma'am, actually lahat naman ng aplikante sa Europe, kaya natin paalisin, kaya natin puntahan. There's no such qualifications. It's just only a matter of money pinag-usapan. How confident you are and how reliable you are and how financially you are able to pursue your dreams. At the bottom line nito, ma'am, pera lang naman po talaga. Because at the end of the day, you want to make your dreams into reality, spend. Talaga. Totoo yun. Thank you so much. Thank sir. you, ma'am. Parang nakuha ko na lahat ng hours. Pero talagang nalaman ko yung mga gusto kong sabi. Yes po. Thank you so much. Nice meeting you Nice po. meeting you. Sige, ma'am. Bye-bye. Okay, like, kailangan natin. Uy, ate. So, ate, thank you. Sinamama ko dito ha. Kasi malinaw na sa akin lahat. Naipaliwanag na maayos. Actually, parang ako pa ngayon na-convince. Kasi hinahanap ko ito para sa kaibigan. Pero parang ako yung na-convince. Malay mo, nandiyan ang life mo. Malay mo, ikaw. Kita mo kung gano'n sila kaganda magpaliwanag. Maliwanag na maliwanag pataas. As in, Wala silang tinatago. Kasi sinabi nila talaga sa akin. Proseso, at saka kung ano yung mga kailangan ko pala. Tsaka, alam pa dito, pwede kang mag-ano sa kanila, kung ano pa yung mga bansa na pwedeng mas magandang puntahan. Hindi sila paliwanag na advice kung anong bansa. Pwede talaga para sa iyo. Hindi naman kasi. Basta naman. Yan din ang napag-alaman ko. Yan. Thank you so much. Hindi na sa akin. Sige na, salamat. Yan ka na, sabay na tayo. Okay, so didiretso na tayo sa oras.